Magandang umaga po sa bawat isa. Nawa maayos po ang kalagayan ninyong lahat sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Ang salita po ng Panginoon sa araw na ito ay mula sa aklat ng Lucas 11, versikulo 33 hanggang 36. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang iyon o kaya ilagay sa ilalim ng panga. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang iyong mata ang ilaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buong mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buong mong katawan at walang bahaging nasa dilim, magliliwanag itong parang isang ilawan na tumatanglaw sa iyo. Sa versikulo 33, dito ay ginamit ni Jesus ang konsepto ng liwanag at kadiliman. Ang liwanag ay kumakatawan sa katotohanan, kabutihan at kalat. Gusto ni Jesus na ang kanyang liwanag ay makita ng lahat upang maunawaan nila kung sino siya. Ang liwanag ay ang katotohanan na si Jesus ang Mesaya. Ito ay pinatutunayan ni Jesus sa pamamagitan ng paggawa ng mga tiyak na himala. Ang mga himala na ginawa ni Jesus ay tubig na naging alak, pagbuhay ng mga patay at pagpapagaling ng malubhang mga sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapakain ng maraming tao sa kakaunting tinapay at isda, at marami pang iba. Sa halip na ibahagi ang liwanag na ito sa mga Hudyo at makiayon kay Jesus, sinalungat pa ng mga Parisiyo at mga eskriba si Jesus at gumagawa pa sila ng mga maling akusasyon at sinasabing kailangan pa nila ng karagdagang patunay. At ano pa bang mga patunay ang gusto nila? Kitang-kita nila ang mga himala na ginawa ni Jesus at di nila maitatanggi. At alam ni Jesus ang lahat ng iyon. Kaya sa versikulo 34, sinabihan ni Jesus ang mga eskriba at Parisiyo na ibahagi ang katotohanan ng alam nila. Ang katotohanan na siya ang Mesiyas ay malinaw. Ngunit, ang puso ng mga pinuno ng relihiyon ay masama, puno ng galit at inggit. Nasa kanila ang salita ng Diyos, pero di nila ito ipinaumuhay. Kahit na mayroon silang patunay na si Jesus ang Hudyong Mesiyas, ayaw nilang aminin ito. Sa halip na maniwala at humanap ng karagdagang pangunawa, inakusahan pa nila si Jesus at humingi ng mga palatandaan. Kung ang kanilang pangunawa sana kung ano ang totoo ay malinaw, ang liwanag ng katotohanan ay papasok sa kanilang mga puso. Ngunit, ang kanilang mga pangunawa ay masama. Kaya, ang kanilang mga puso ay napuno ng kadiliman. Hindi sila naniniwala, kaya bulag sila sa katotohanan. Ang pagkabulag sa katotohanan ang humahadlang sa atin na maniwala kay Jesus. At ito ang magbigay sa atin ng ibang paniniwala. Kaya babala ni Jesus, kaya't mag-iingat na baka ang liwanag na nasa iyo ay maging kadiliman. Ang mga eskriba at mga Parisiyo ay malalim na ang kaalaman patungkol sa lumang tipan at di nila maitanggi sa kanilang mga sarili ang katotohanan si Jesus ang Mesiyas nang dahil sa mga himala. Ngunit ang kanilang paniniwala ay wala sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus na mag-iingat dahil baka ang liwanag na inakala natin tunay na pinaniniwalaan natin ay mula pala sa mundo at hindi sa Diyos. Alam niyo mga kapatid na napaka-deceptive ng mundo. Kaya sabi ni Jesus na mag-iingat sa ating mga nakita, narinig, nararamdaman. Baka ay layo tayo sa mga iyon sa katotohanan. Ang mga eskriba at mga Parisiyo ay nagsisikap na kumbinsihin ang kanilang mga sarili na si Jesus ay hindi akma sa paglalarawan ng lumang tipan ng Mesiyas. Gusto nilang iligaw ang kanilang mga sarili, pati ang mga tao, sa katotohanan. Pero, alam niyo mga kapatid, ang katotohanan ay katotohanan. Walang magbabago sa katotohanan. At iyan ang nagpalaya sa atin sa dati nating mga buhay. Bilang mga mananampalataya, huwag nating tularan ang mga Parisiyo at mga eskriba at kahit alam nila, itinatago nila ang katotohanan sa marami. Tayong mga nakakaalam ng katotohanan
ang magdala at maghayag ng salita ng Diyos dahil tayo ang nasa liwanag. Tayo ang magsilbing ilaw sa dilim ng sangkatao. At dadalhin natin ang liwanag ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Amen. And God bless you.